Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulan naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang pinagtitiisan ng aming katawan ay may sa loob namin at maganap na may katapatan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubod lakas, ang sala ng bayon ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ko, puno ay hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid. Di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwa sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno'y nati di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, ang sariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin sa pag-aayuno. Habang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo'y nag-aaway. Kung ang pag-aayuno ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno ba yun? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan ninyo ang pag-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga taon na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan
ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na yon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansan ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaalang. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga paghandog, sa hanging sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika. Balimit kaming mag-aayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maari bang magdadalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Banquet is one of the most prominent identities of Filipino culture. This is because in every meal, we do not share our food. We share our own stories, our love among members of the family. Mayaman po sa alala ang hapagkainan.
Dahil ito po ang paboritong puntahan ng magpamilya, ng mag-anak. Doon po binabahagi hindi lamang pagkain. Binabahagi ng bawat isa ang kanyang-kanyang kwento sa buhay. Doon din po nangyayari yung mga reminders ng magulang sa kanyang mga anak. Sa pagkainan, tinuturo ang mabuting asal. Sa pagkainan, binabahagi ng bawat isa ang kanyang karanasan, ang kanyang struggle sa buhay, ang kanyang paghihirap sa buhay. Kaya po, mayaman sa alaala ang hapagkainan. Ito po ang tawag natin ay wala iba kundi Eucharistia ng pamilya. This is true at the time of Jesus. In fact, table ministry is one of Jesus' ways to be in communion with the people. Table ministry refers to the miracle performed by Christ in His public ministry. The multiplication of the bread, the feeding of 5,000, dinner at Zacchaeus' house, the wedding at Cana, dinner at Martha and Mary's house. Kaya po kitang-kita natin na mahilig kumain si Jesus. At nakikain siya sa mga taong makasalanan. Mahilig siya kumain kasama yung mga taong outcast sa lipunan. Tax collector. Para lamang ipakita sa lahat na ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. The love of God transcends to all. The love of God is universal. Alam ni Jesus kung paano mag-behave in a certain situation. He knows that there is a proper time for everything. You know, brothers and sisters in Christ, this is the meaning of His words in today's gospel. As long as the bridegroom is present in the wedding banquet, you cannot fast. The delight of being with Jesus will carry out. Wala pong panahon, wala pong lugar ang pag-aayuno dahil kasama natin si Jesus. Kung mayroon po tayong Eucharistia ng pamilya, mayroon po tayong Eucharistia ng sambayanan. Ito po ang dahilan kung bakit tayo'y naririto ngayon. Dahil gusto natin makibahagi sa tinapay na makalangit. Sa Eucharistia ng sambayanan, tinatanggap natin si Jesus. Naniniwala tayo na buhay si Jesus sa Eucharistia.
In the Eucharist, we make present the past. Naging present lahat ang ginawa ni Jesus. The Paschal Mystery ay naging present sa Eucharistia. At higit sa lahat, tayo'y naririto ngayon dahil tayo'y naniniwala na buhay ang Diyos sa sakramento ng Eucharistia. Para po kay San Agustin, recognize in the bread what hung on the cross, in the chalice, was flowed from the side of Jesus. Meaning, Eucharist is both victory and sacrifice. The glory it entails from the blood poured out of love, the love of God. Kaya po at the end, we are with Jesus. And Jesus is enough. He is the ultimate sacrifice that gave His life for our salvation, for our redemption. Amen. Sa pamagitan ng pag-aayuno, binigyan natin ang Diyos ng puwang sa ating buhay. Hilingin natin sa Panginoon na palakasin tayo sa ating pagpapakasakit upang matatag nating maituon ang ating isip at puso sa Kanya. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo na may makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos, naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagtitigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ng kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan at namimighati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang namayapa nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway malayang makabahagi sa buhay ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama namin na sa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailaan namin ang mga sarili na namumuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin, na siyang lulupig sa aming mga kahinaan, upang lubos kaming makabahagi sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Manayang kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain, na nagpapangidapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi David. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siyang salitang katumo at kapiling ng lahat ng umiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. Katsa'y kinalingan na mahal na Beren, na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambinang banal para sa iyo. Pinagtisang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa na maanghel ang sisiawit na papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu aging banal ang kaloob na ito, upang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalos-salos katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman ang Birheng Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagaling na utos at toro na Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinili namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungahin mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kapatid, itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniyan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga hirap,
Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpalang nakabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.